Andrew Wiggins, naghahanap ng bagong tahanan, tamang-tamang kapalit ni Giannis. De'Aaron Fox, gusto nang umalis sa Spurs. At Curry, pinangalanan ng isang taong dahilan kung bakit nagkampiyon ang Knicks. Bagamat wala na sa usapan ang Golden State Warriors, tila papalapit na sa huling yugto ang paghabol kay Giannis Antetokounmpo. Matapos ang ilang buwang paghihintay, lumalakas ang paniniwalang magkakaroon na ng kasunduan para sa superstar bago magsimula ang NBA draft sa June 23, habang naghahanap ang Milwaukee Bucks ng karagdagang first round draft pick. Dahil sa hindi malinaw na kinabukasan ng NBA draft lottery, mabilis na naging malinaw na hindi sapat ang offer ng Warriors upang maisakatuparan ng isang trade. Ayon sa ulat ni Mark Stein kahapon, may momentum ang Miami Heat patungo sa isang kasunduan habang nananatili ring interesado ang Boston Celtics. Hanggat walang bagong kaganapan mula sa panig ng Boston, tila ang Heat ang nangunguna sa karera para kay Antetokounmpo. Kung matuloy ang trade, maaari itong magkaroon ng epekto sa former forward ng Warriors kahit hindi siya direktang kasama sa kasunduan. May player option si Andrew Wiggins ngayong off-season at maaari siyang magkaroon ng maraming manliligaw kung papasok siya sa free agent market. Ang kasalukuyang pakete ng Heat ay malamang na binubuo ni na Tyler Hero, Kelly Oubre, Nikola Jovic o Jaime Jaquez Jr. kasama ang ilang first round draft picks. Hindi na kailangang sabihin na ang ganitong hakbang ay maaaring magbago sa buong liga. Napakalaki ng posibleng epekto nito, hindi lamang sa Eastern Conference kundi pati na rin sa free agency ngayong off-season. Halimbawa, inilatag ni Eric Pincus ng Bleacher Report ang isang senaryo kung saan ang paglipat ni Antetokounmpo sa Miami ay maaaring magtulak kay Wiggins na maging free agent. Maaaring tulungan ni Wiggins ang flexibility ng Heat sa pamamagitan ng pag-opt-out sa huling taon ng kanyang kontratang nagkakahalaga ng $30.2 million at muling pumirma sa isang multi-year deal na magsisimula sa bahagyang mas mababang sahod, marahil ay nasa $25 million. O maaari rin siyang tuluyang lumipat sa ibang team. Gayunman, inaasahang may ideya na siya kung alin sa mga teams ang interesado sa kanya, kabilang ang Los Angeles Lakers na naghahanap ng scoring wing na may kakayahang dumepensa upang makatulong kay Luka Doncic. Kung magiging free agent siya, malaki ang posibilidad na maraming teams ang maghahabol sa kanya dahil sa kanyang solidong performance sa Heat kung saan nag-average siya ng 15.4 points, 4.8 rebounds at 2.7 assists bawat laro habang nag-shoot ng 41.4% sa 3-point range. Bukod sa Lakers, nabanggit din na may potensyal na interes ang Brooklyn Nets at Chicago Bulls dahil kailangan nila ng isang versatile two-way wing tulad ni Wiggins. Maaaring maging available siya ngayong off-season kung itutuloy ng Miami ang trade para kay Antetokounmpo. Bagamat may pangangailangan pa rin ang Warriors sa isang veteranong forward tulad niya, tila malabo ang kanyang pagbabalik dahil sa posibleng mataas na kontratang hihingin niya. Maaari niyang piliing kunin ang natitirang $30 million sa kanyang kasalukuyang kontrata, ngunit bilang papasok sa edad na 31, maaaring mas gusto niya ang mas mahabang kontrata para sa seguridad. Kung hindi ito maiaalok ng Miami, posibleng lumipat siya sa mga teams na may mas malaking salary flexibility tulad ng Chicago o Brooklyn. Dahil hindi kailangan ng kontrata ni Wiggins para maisagawa ang trade kay Giannis, tumataas ang posibilidad na mailagay siya sa market ngayong off-season. Sa sumunod na balita naman, ang guard ng San Antonio Spurs na si De'Aaron Fox ay naging sentro ng panibagong mga espekulasyon matapos ang pagkatalo ng team sa NBA Finals laban sa New York Knicks dahil sa kanyang kamakailang aktibidad sa social media na nakakuha ng malaking atensyon. Nagsimula ang usapan noong Lunes nang mapansing hindi na sinusundan ni Fox ang Spurs sa Instagram. Gayunman, hindi pa malinaw kung talagang ini-unfollow niya ang team o kung hindi niya ito kailanman sinundan. Nakaharap na siya sa batikos dahil sa kanyang naging performance sa finals. Ang kanyang mintis na layup sa Game 4 ay itinuring na isang mahalagang sandali, lalo na tila kontrolado na ng San Antonio ang laro bago nakagawa ang New York ng isa sa pinakamalalaking comeback sa kasaysayan ng NBA Finals. Nadagdagan pa ang kritisismo dahil sa kanyang mga desisyon sa mga huling sandali ng laro sa isang napakahalagang possession, isang pangyayaring nag-aksaya ng mahalagang oras para sa Spurs at posibleng pumigil sa team na makakuha ng mga free throw sa panahong napakahalaga
ng bawat possession. Lalong tumindi ang mga negatibong reaksyon matapos tapusin ng Knicks ang serye sa loob lamang ng 5 laro at ang usapin tungkol sa Instagram ay lalo pang nagpalakas ng mga tanong hinggil sa kinabukasan ni Fox sa prangkisa. Mahalaga ring banggitin na wala pang kumpirmadong ulat na humiling siya ng trade o na pinag-aaralan ng San Antonio ang posibilidad na i-trade siya. Kahit patuloy na lumalaki ang pagkadismaya ng ilang fans, hindi magiging madali ang paglipat sa kanya. Ang kanyang kontrata ay nagkakahalaga ng mahigit 221 million na nangangahulugan ng napakalaking pinansyal na obligasyon para sa sinumang teams na nais kumuha sa kanya. May mga ulat din na may mga katanungan tungkol sa kanyang trade value dahil maaaring mas piliin ng ilang teams na tugunan ang pangangailangan nila sa point guard sa pamamagitan ng draft o kaya'y kumuha ng mas batang player na mas mababa ang halaga ng kontrata. Sa huling balita, ang superstar ng Golden State na si Stephen Curry ay tiniyak na mabigyan ng pagkilala ang isa sa mga pinakamahalagang taong naging susi sa makasaysayang tagumpay ng New York. Tinalo ng Knicks ang San Antonio Spurs sa Game 5 sa Frostbank Center at nasungkit ang kampyonato ng 2026 NBA Finals. Ito ang unang titulo ng prangkisa mula noong 1973 at ikatlong kampyonato sa kanilang kasaysayan. Nakatanggap ng karamihan sa papuri si Jalen Brunson na itinanghal na Finals MVP matapos ang kanyang napakahusay na playoff run. Gayunpaman, alam ni Curry na ang pagkapanalo ng kampyonato ay hindi kailanman gawa ng iisang tao lamang. Ang 4-time champion ay nagbigay pugay sa isang taong hindi man lang nakapaglaro kahit isang minuto sa loob ng court, ang head coach na si Mike Brown. Ibinahagi muli ni Curry ang post ng NBA tungkol kay Brown kung saan makikita itong nakangiti habang hawak ang Larry O'Brien Trophy. Wala nang mas karapat-dapat pa rito. Binabati kita, Mike B. Isinulat ni Curry sa kanyang Instagram stories. Matagal nang magkatrabaho sina Brown at Curry, lalo na noong panahon ng dinastiya ng Warriors kung saan magkasama silang nagkampiyon noong 2017, 2018 at 2022. Bago maging head coach, nanalo rin si Brown ng NBA title bilang assistant coach ng Spurs noong 2003. Sa kanyang unang taon bilang head coach ng Knicks, nalampasan niya ang mga inaasahan sa pamamagitan ng pag-akay sa team sa 53-29 record at ikatlong pwesto sa Eastern Conference. Pinangunahan din niya ang New York sa isang dominanting postseason run na nagtapos sa 16-3 record kabilang ang 13 consecutive wins sa playoffs. Ayon kay Curry, matagal nang karapat-dapat si Brown na manalo ng kampyonato bilang head coach at ang tagumpay na ito ang kanyang unang titulo bilang pangunahing leader ng isang team. Has ended. Go ahead and cry after 53 years. The Knicks are